Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. How many say number 9 sa batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw mga kapatid ay pag-uusapan natin o tatalakayin natin ay why is God so intrusive o Ahab. At ating Bible verse ba sa 1 Kings chapter 16. Sinasabi sa scripture natin ngayong araw mga kapatid, Ahab son of Omri did more evil in the eyes of the Lord than any of those before him. Tumala sa 1 Kings chapter 16 verse 30. Sa 1 Kings chapter 16 mga kapatid, pinakilala si Ahab, isang hari na sobrang layo sa Diyos. Di lang siya gumagawa ng mali, kundi mas lumalala pa kaysa sa mga naunang pang hari. Nag-asawa siya kay Jezebel, sumamba sa ibang Diyos at hinikayat pa ang buong Israel na gawin din ito. Sa ganitong sitwasyon mga kapatid, mapapansin natin na paulit-ulit kumikilos ang Diyos, nagpapadala ng mga propeta, nagbibigay ng warnings, at nagko-correct sa mga tao. At dito pumapasok ang katanungan na, bakit parang ang intrusive ng Diyos? Parang hindi siya tumitigil, parang lagi siyang nakikialam. Pero kung isipin natin ang mas malalim na sitwasyon na to, hindi ito intrusion, kundi intervention. Kapag may tao na pupunta sa panganib, hindi mo ba pipigilan ito? Pag may mali ba, hindi mo itatama. Ganun ang Diyos mga kapatid, hindi siya nakikialam para kontrolin tayo, kundi para iligtas tayo sa kapamakan. Si Ahab ay may freedom na pumili, pero dahil sa paulit-ulit niyang maling choices, lalo na siyang napalayo sa Diyos. At kahit na ganun, hindi pa rin tumigil ang Diyos sa pag-reach out sa Kanya. Ganun din sa ating mga kapatid. Minsan may mga pagkakataon na parang nai-istorbo tayo ng Diyos through conviction, through situations, o through ibang tao na nagsasabi ng totoo sa atin. At minsan kasi mga kapatid, ayaw natin yung pakiramdam na ganun. Mas gusto natin ng comfort, ang sariling paraan, at ng sariling control. Pero ang katotohanan mga kapatid, ang correction ng Diyos ay sign ng kanyang pagmamahal. Kung wala siyang pakialam, ay hahayaan niya lang tayo magkamali. Pero dahil mahal niya tayo, kinausap niya tayo, ginagabayan, minsan kinokorek niya tayo. Ang problema na tulad ni Ahab, pwede nating ignore ang boses ng Diyos. Pwede tayong magpatuloy sa sarili nating paraan, pero bawat pag-ignore natin, ay mas tumitigas ang puso natin. Sa uling mga kapatid, ang tanong ay hindi kung intrusive ba ang Diyos, kundi kung willing ba tayong makinig sa ating Panginoon. Kasi ang Diyos ay hindi titigil na ambunin tayo. Hindi lang basta to control us, but to bring us back to life. Kaya mga kapatid, may mga areas pa tayo sa buhay natin na kinokorek tayo ng Diyos, pero pinipili nating ignore. Mga kapatid, makinig tayo sa boses ng Diyos. Huwag ituring na istorbo ang correction niya. Tanggapin ito binapagmamahal, pakumbaba, magbago, at hayaan natin gabayan tayo ng ating Panginoon sa tamang daan. Kaya mga kapatid, tayo makinig sa boses ng Diyos. Huwag tayo magpadala sa mga influence ng mga nasa paligid natin. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa panonood.